So here's our 3-day itinerary in Kyoto, Japan. On our first day, gabi na kami dumating sa Kyoto kasi nag-day tour pa kami sa Nara. Gumamit kami ng Kintetsu Pass para makarating from Nara to Kyoto. Nabili lang namin siya sa Klook for 542 pesos last year. Unlimited rides na yan sa lahat ng Kintetsu Railway trains, plus Nara-Kotsu bus line. Covered ang Osaka, Nara, and Kyoto. Nag-check-in lang kami sa hotel pagkadating, maganda siya, mura, at higit sa lahat, malapit sa Kyoto Station, 10-minute walk lang. Freshen up ng konti, tapos naglakad-lakad lang kami around Kamo River and Kiamachi Dori area. Nag-dinner kami sa sikat na ramen house ng Japan, yung Ichiran. Hindi mo na kailangan magsalita dito kasi may mga paganito na sila, so less language barrier. Dito namin piniling itry to imbes na sa Osaka or Tokyo kasi mas konti yung tao sa branch nila dito. The next day, gumising kami ng 6 AM kasi crowded daw lagi sa Arashiyama Bamboo Grove. Nag-train kami at bumaba sa Saga Arashiyama Station. Kailangan lang maglakad ng 15 minutes pagkababa, tapos nandun ka na. Free entrance lang dito, sobrang laki ng area, pero maikli lang yung bamboo pathway na Instagrammable dito. Picture-picture muna around the area. Bago kami pumunta sa next destination namin, nagtsaa muna kami sa Chavati hanggang around 10 AM. Ang next stop namin ay Gion. Nagbus lang kami for about 1 hour. Nagrent lang kami ng kimono dito sa shop na to na nasa tapat ng Yasaka Shrine. Kimono Rental Kawaii yung name sa Google Maps. Ang daming choices dito, tapos sila na rin yung nag-ayos ng hairstyle namin. Iniwan na rin namin yung mga gamit namin dito para wala kaming dala habang nakakimono kami. Umikot lang kami sa Maruyama Park, picture-picture around the area, and then kumain kami sa Gyukatsu. Sikat siya na katsu chain restaurant kasi ikaw yung magluluto ng meat mo doon sa hot stone. Grabe yung araw na yun kasi biglang umulan ng yelo pagkalabas namin. October pa lang nung time na yan. Nagpalipas muna kami ng ulan sa 7-Eleven. Then pagkabalik namin ng mga kimono doon sa shop, nag-Kyoto Tower kami saglit. Mabilis lang kami dito kasi maliit lang naman din siya. Nag-book kami dito sa Klook ng tickets para hindi na kami pipila. 337 yung price niya, and if you want more discounts, you can use my code twice per account. After that, dami naming energy, nag-join pa kami sa walking tour na nabook namin via Kyoto Localized. We booked the night tour kasi interested kaming matuto about geisha na usually sa gabi lang lumalabas. Ang dami naming nakitang mga geisha and maiko pero bawal silang picturean. It was October 2023 kaya wala pang restricted areas for tourists, but I heard bawal na ang tourists sa ilang specific streets sa Kyoto. For dinner, naghanap lang kami sa Google Maps ng may good reviews tapos na-discover namin yung Gyoza Chow Chow. Ang sarap ng chocolate gyoza nila. Mainit yung wrapper pero malamig yung chocolate sa loob. The next morning, maaga ulit kami gumising for Fushimi Inari Shrine. Sobrang haba naman niya, so maraming photo spots. Marami lang talaga nagpipicture doon sa bungad kasi hindi lahat tinatapos hanggang dulo. Just remember to do it the Japanese way. Always queue. We spent about 3 hours here. After that, nagbus lang kami papuntang Ninenzaka. Dito kasi yung sikat na Starbucks sa Kyoto. Marami din ditong souvenirs and cute cafes. Then, dito naman yung sikat na picture spot dito. Grabe yung struggle makapag-picture dito ng walang tao. Yan siya sa Google Maps. Dahil nakapag-book na kami ng Shinkansen or bullet train to Kyoto via Klook, may sure seat na kami sa train kaya naisingit pa namin yung Kyoto Railway Museum bago bumiyahe. Nachika doon yung evolution ng train system nila and kung paano nagsimula yung mga bullet trains nila. After naming mag-ikot for an hour, bumalik na kami sa Kyoto Station, ni-redeem namin yung Shinkansen tickets namin. Madadaanan yung Mount Fuji from Kyoto to Tokyo, pero dapat tama yung side ng seat mo. Sa Klook, pwede mo siya makita kung Mount Fuji seat siya. So there you go, enjoy Japan!